Good day guys, sa video natin yan, gagawin ko na po yung initial review ko para dito sa sapatos na pinadala sa atin ni Chowdan. Ito yung Chowdan Feiying PB6. Ito po yung pinaka-latest version nila sa Feiying series nila na race day shoe. Ito pong sapatos na ito, natanggap ko po ito nung around bago mag-December 21, which is eksakto na para dito sa Fit to Run Leg 3, which is a 42-kilometer race. At yung pong time na yon, ginamit ko po itong sapatos na ito na totally zero mileage, as in break-in period out of the box. Pero syempre na ipit ko naman na po ito dito sa bahay na isukat natin. At yun lang naman po yung initial reaction ko. Kaya naisip ko na sabi ko itong sapatos na to merong kakaiba dito sa sapatos na to. At willing akong i-take yung risk na gamitin itong sapatos na to sa isang 42-kilometer race para mabigyan kayo ng magandang initial review para dito sa sapatos. 42-kilometer race, ang naging pacing ko po noon, sa umpisa pa lang, habi ko nga doon sa video, ang bigat ng karga, 4 agad yung pacing. At ang pinakamabilis na pace ko po doon is around 4-kilometer pacing po. At ang naging average naman po ng pacing is 4 minutes 28 seconds na pace para sa 42 kilometers. Tumapos po ako doon ng 3 hours 3 minutes. Yun po yung fastest time ko na marathon sa Clark. Dahil talaga pong technical yung Clark, mahirap po yung Clark, maraming ahon po doon at marami ding lusong. Maglalagay po ako ng link dyan sa ibaba kung interesado po kayo dito sa sapatos. Ito po ay available sa Chowdan official store nila sa Shopee. Konting specs, ito po sapatos na to, US size 8 at tumitimbang lang po to ng 186 grams. Isa po to sa pinakamagaan kong sapatos ngayon sa shoe lineup ko dito sa akin. Masasabi ko po na talagang lightweight itong sapatos. Ito pong sizing naman na to, kung tatanungin nyo ko, true to size. Pero ito po, sizing na to is regular size or malapit sa pagiging narrow. Kaya kung wide po kayo, adjust po tayo ng half size. Punta po tayo sa upper material ng sapatos. Ngayon, gumamit sila ng silk upper material. So, breathable yung upper material. Medyo iba lang yung quality ng upper material na ginamit. Mas matibay yung silk upper material ko ikukumpara natin dun sa ibang ginamit nila dun sa ibang mga series nila. Nakagamit na po ako ng PB3, PB4, and PB5. Kabuuan ng 42-kilometer race, wala po ako naramdaman na pagiging mainit or kulob ng paa ko. Ang maganda po dito sa upper material dahil manipis siya, talaga pong kahit magbuhos ako ng tubig nung time na yon, syempre hindi po maiiwasan, aagos yan sa binti mo, mababasa sa upper material. Tumapos po ako ng tuyo yung paa ko, talagang kahit pawis, hindi po siya talaga ganong nag-absorb ng tubig. Kaya po hindi bibigat yung sapatos at hindi rin po mabababad yung paa natin. Yun, maganda po yung nakalagay dito na silk upper material. Yung lace naman po, ito, lagi naman po to parang custom na to sa Chowdan. Ito po yung lace na malambot tsaka talagang magandang humapit. Hindi po siya basta lumuluwag. Issue ko lagi sa series ng PB is yung sobrang lapad ng tang. Ngayon po, naka-stitch dito, kamukha pa rin nung dati. Yung kabilang side yung gumagalaw. Pero ngayon po, mas maganda na yung lapad niya. Nandun na lang siya. Hindi na siya sobrang overlapping dito na yun yung karamihang issue ko dati dun sa ibang series nila. At masasabi ko po ngayon na sa lahat ng tang nila, ito yung pinakamadaling isuot na ngayon. Wala po talaga siyang padding dahil race day shoe siya at parang suede material po. Parang leathery material yung tang niya dito. Punta po tayo sa likod. Ayan, ito rin. Kung naaalala nyo po yung PB3 Pro, ang issue ko dun sa pull tab nun, laging pumapasok dito ng pusa pag ginagamit nyo na. While dito, hindi po ito at niliitan na nila, pero still effective pa rin yung pull tab pag pinatak mo. Madaling makapasok yung heel natin dito. While sa structure naman, pag-usapan natin, saan po natin dahil race day shoe to, meron lang po siyang isang layer dito pa ng silk material. Yun lang po yung extra protection at nagbibigay ng stability dito sa forefoot. At dito naman po sa likod, medyo may tikas ng konti pero still malambot to. Dahil race day shoe po talaga to. Kaya masasabi po natin na talaga namang given na pag race day shoe, medyo konti yung structure ng sapatos. While dito sa loob, ayun, meron siyang foam dito na extra layer ng foam. Wala po kayong mararamdaman na heel slippage. So overall, upper material, satisfied naman po ako palagi mula sa PB3 hanggang PB5 pagdating sa upper material.
Mapupunta naman po tayo sa midsole. Ito talaga yung buhay ng sapatos at ito yung magandang pag-usapan. Ngayon, midsole po ngayon, ang tawag po dito sa material na ginamit is Super TPE. O yun, nagkaroon po ng improvement yung talaga yung midsole. At ngayon po, 30mm, 36mm, 6mm drop po ngayon itong midsole. Masasabi ko po na yung 30mm, ito na po yung mas kasarapan na gamitin ngayon sa marathon. So, yung mga old version, medyo mababa o na ninipisan ako sa forefoot nila na midsole. At ito po, yun, kasarapan yung 30mm. So, responsiveness naman ng sapatos during race, masasabi ko po na hanggang dulo. Yung last 3 kilometers ko po doon, ang pacing ko pa po is around 4:16 ang pacing per kilometer. Ramdam mo pa po yung responsiveness tsaka yung bounce ng midsole ng sapatos na to. At masasabi ko po na talagang hindi namatay yung pagiging responsive niya throughout dun sa kabuuan ng race. Ako naman po sa race, nagsimula po ako na medyo mabagal, controlled yung pacing. Yun nga, habi ko noong una, panlima lang ako, di ba? And then eventually, nahabol natin at nakaabot tayo hanggang sa 3rd place. Sa midsole, wala po ako naramdaman na hotspot. Although yung unang mga first 10 kilometers, talaga pong syempre pag break-in, ikaw na rin mismo sa sarili mo yung makikiramdam at magdadahan-dahan. Dahil syempre mahirap ding masunog sa isang 42-kilometer race at mahirap talaga na umpisa pa lang may maramdaman ka na hotspot. While dito, yun nga, wala po akong naramdaman na hotspot sa kahit anong parte ng sapatos na to. Wala po akong nakuhang paltos or kahit anong masakit after ng race. So, lalong-lalo na po yung patay na kuko, wala po akong ganun na nakuha dito sa pagsuot ng sapatos na to. At buhay na buhay po lahat ng kuko ko ngayong bagong taon. Isa sa highlight ng sapatos na to ay itong hollow or may butas dito yung midsole. So ito, hindi ito yung unang beses nating makakita nito. Nakakita na tayo dito sa ibang brand, yung may butas sa gitna. Pero kakaiba dahil yung carbon fiber plate, kung makikita po natin, ayun, nakasuspend po siya sa pagitan ng dalawang midsole. While yung dalawang midsole po kasi, dual density, mas malambot po itong ibabaw, mas matigas po itong ilalim. Ito, dito mararamdaman talaga yung bounce at yung responsiveness ng sapatos. While ito, nagbibigay ito ng stability sa sapatos. Dahil hindi naman po maganda at hindi naman po nagiging stable yung sapatos pag puro malambot yung midsole dahil talaga pong doon may tendency na mag-wiggle or masyadong maging unstable yung sapatos. Kaya ginagawa po nilang dual density. So ito para sa akin, ang silbi talaga nito is para makatulong sa decompression ng midsole. Siyempre pag dinidiin mo na sa strides mo, nagko-compress and then mabilis yung nagiging decompression niya. So, nakakatulong talaga siya sa energy return ng sapatos. At isa sa gusto ko rito, dati kasi naka-testing na ako nung may cut, kaso naiingayan ako doon sa ibang model, sa ibang brand. So, while dito, wala kang madidinig na kakaibang tunog pag tumatakbo ka dito sa sapatos na to. So, isa po sa pag-usapan natin ay yung itong likod. So, yun, pag nakita nyo po to, hindi siya pantay. Mas mataas itong isa, and then mas mababa po itong nasa outer side ng midsole. So, dito tayo, ito mas mataas. Ang silbi po nito is for stability ng paan natin while landing. Dahil ito para daw hindi tayo mag-pronate sa loob or yung lumanding tayo na nasa loob. So, kaya sinadya nila na mas mataas itong nasa inner ng midsole. Pag naman kinapa nyo, medyo lubog ko po kasi yung paa nyo dito sa loob. So ito, yan. Talagang nagbibigay siya ng extra stability doon sa sapatos. Pupunta naman po tayo sa carbon fiber plate. QR plate pa rin naman po yung gamit dito. Yun yung carbon fiber plate na parang may curve siya sa gitna. Nagbibigay po talaga to ng propulsion sa sapatos natin at mas nakakabalik ng maganda yung sapatos on original form para ready uli yung sapatos sa susunod nating strides. Punta naman po tayo dito sa outsole. Ito po ay CPU based pa rin at lahat po ng sapatos na racing shoe nila, itong gantong klaseng rubber outsole po yung nakalagay. Ito po yung kanan at sabi ko po sa inyo, dito lagi ako nagsusupinate. Ayan, meron pong parang gas-gas pero makapal pa rin po at buhay na buhay pa rin po yung tread pattern ng sapatos. At talagang yung kapal naman niya, race day shoe to ayun. So talagang medyo manipis pero dahil makuna talaga yung rubber outsole, asahan natin na marami talaga tayong milyahin na magagamit dito sa sapatos na to bago maubos yung rubber outsole niya. At isa sa pinakagusto ko lagi dito sa mga sapatos ni Chowdan, nagamit mo na siya ng buong 42 kilometers. Pag nilinis mo siya,
napakaganda pa niyan tingnan kahit yung midsole, lalong-lalo na itong rubber outsole. So pag yung pong isa tiningnan nyo, mas lalong makinis yung kabilang side. At talagang wala talagang bawas. At maganda yung thread pattern niya, although hindi ko po talaga ito nagamit sa basa dahil talaga pong tuyo nung araw nung ginamit ko ito dito sa 42 km race. Yun na po yung specs ng sapatos. Ang masasabi ko po talaga, itong sapatos na to, masarap talaga siyang gamitin. So, hindi po ako nambubudol sa inyo. Ibang-iba lang po talaga yung pakaramdam ng sapatos na to kung ikukumpara natin dun sa ibang mga older version ng PB series nila. Talaga pong ito finally, ito na yung pang 42 kilometer nila na sapatos na masasabi ko na talagang pwedeng-pwede natin gamitin. Ang good point po, palagi doon sa sapatos na to, breathable, yung upper material niya, responsive, yung midsole, hanggang sa dulo ng karera, isa sa pinakagusto ko ito, talagang pinakamagaan yata to sa mga sapatos na meron ako, at 186 grams. At palagi naman sa Chowdan, yung durability ng rubber outsole, wala akong masabi dito from dun sa Plaid series na ginagamit ko dati until now. Talagang marami pang milyahe magagamit natin dito sa sapatos ng Chowdan. Muli po maraming pong salamat sa lahat po ng mga nag-intay ng vlog na to. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at God bless po sa ating lahat.